Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome to my YouTube channel. Today is May 17, 2026. Ito na, pag-usapan natin itong kapalpakan at kahinaan nila JLG Secretary at PNP Chief Narcotics si Senator Bato ay sumipot noong taon sa Senado. Ang tanong ko ngayon ay bakit hindi nahuli-huli ang ating mga kapulisan? Bakit hindi nila nahuli? Isang tao lang at alam nila na si Bato ay nandoon lang sa mismo sa Senado. Bakit hindi nila nahuli? Napakahina talaga itong mga pinuno dito sa kapulisan. Nasaan ang pinagmamalaki mo, Mr. Remulla, John Beck? Pinagmalaki mong 10,000 kapulisan ay inihanda mo para aristuhin si Senador Bato. Bago dumating ang May 11, nagpa-press-con ka pa at sinabi mo ngayon na mayroon kang inhandang 10,000 kapulisan para arestuhin si Senador Bato. Pero nasaan na? Dapat, kung alam mo na marami na ang mga NBI doon sa Senado, dapat dinala mo na yung 10,000 sinasabi mo para arestuhin si Bato. Dapat dinala mo na yun. At doon mo sila pinideploy mo sa buong building ng Senado para bantayan yun 24 hours. At lahat ng mga sasakyan na lalabas, i-inspeksyonin. Paano makatakas yun pagka ganun ang ginawa nyo? Diba? Hindi na makatakas yun pagka hindi mo 10,000 mga pulis. Paikutan yung buong building ng Senado. Oh. Paano makatakas yun? Pagka may sasakyan lalabas, inspeksyon. Oh. Pati kung mayroong mga malita sa loob, si Bato, hindi naman pwede si Bato ilagay sa malita. Malaki naman si Bato kaya hindi siya magkasya doon. Pero basta, lahat ng mga sasakyan palabas, inspeksyonin. Pero anong ginawa ng mga kapulisan, mga gwardiya dyan? My goodness. Mahina talaga. Wala sa hulog. Ngayon, pinubukasan yata nakatakas na si Bato. At balita ko, sinabahan daw ni Ruben Padilla. Bakit ganun ang nangyari? Ibig sabihin, kakampi si Ruben, isang wanted na senador, kakampi siya. Malaking problema ni Ruben. Hindi lang si Ruben ang may kasalanan doon. Hindi lang si Ruben. Bakit nakakatakas yun? At hindi lang si Ruben ang gumawa ng plano doon para patakasin si Senator Bato. Hindi lang. Siguro, kasama rin yung bagong Senate President. Sinasabi ni Mr. Cayetano na sila na lang daw ang bahala ni Bato. Pero wala. Pinabayaan na ganun ang mangyari.
hindi maganda ang nangyayari nung gabi na yon. Mga inotel. Wala kayo sa kalingkingan ni General Torre. Si Kibuloy, ang laki yung area niya doon sa Davao. Ang lawak ng area. Pero nahuli ni General Torre yun. Wow! 11 days, pinagtigaan nilang halughugin dahil malaki nga yung area. Hindi nila tinitigilan hanggat di lumabas si Kibuloy nung pang 11 days. Ganyan katapang at ganyan kasipag ni General Torre. Kaya nung malaman ko na tinanggal pala ni President Marcos si General Torre, naglulumo ako. Nanghinayang ako sa taong yon. Bakit yung taong gumagawa ng kabutihan, magandang performance, tinanggal, nawala namang dahilan. Wala namang dahilan si BBM kung wala siyang sinasabi kung anong dahilan, bakit niya tinanggal si General Torre. Ngayon, ito mga pinagpapalit ni General Torre, wala namang nagawa. Daming wanted, si Bantang, si Atong Ang, si Saldico, si Harry Roque, wala, hindi nahuhuli. Matagal na yan, hindi nahuhuli. Kaya, isa na ako, mahal na Pangulo, na nakiusap sa'yo. Kasama na ako sa mga maraming tao na nananawagan sa'yo, nakiusap sa'yo, at tanggalin ito si John Vic Remulla. At palitan mo na rin si General Nartatis. Mga mahinang kaso. Wala nagawa. Ang daming wanted. Hindi na huli-huli. Ano ba yan? Sayang. Si General Torre, okay sana kaso nag-resign na naman. Kaya, mahal na Pangulong Marcos, ito lang ang masasabi ko at nakiusap ako sa'yo. Isa na ako doon sa mga taong nanawagan sa agarang pagsibak nitong DILG Secretary John Vic Remulla. At palitan mo na yan, Nartatis, na PNP chief, mga mahinang klaso, walang naitutulong sa'yo yung kabutihan. Hanggang dito na lang po ako para po sa mga aking viewers. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat.